Nagkaroon ng aksidente habang bumababa sa matarik na lagusan na tinatawag na The Bottleneck. 11 umaayat ang namatay sa pangalawang pinakamataas na bundok sa mundo matapos silang tangayin ng avalanche at ma-stranded ang ilan. Bawat umakyat na nararating ang tuktok ng K2 ay kailangang lampasan ang mga bangkay sa daan paakyat. Agosto 2, 2,827,000 talampakan. 11 ang namatay sa K2 sa isang araw dahil sa malaking pagkakamali ng rope fixing team na dapat sanay na iwasan. Kung ibang bundok ito, baka nakaligtas sila. Agad pinarusahan ng kadalawa ang kanilang pagkakamali ng nakakatakot na kapalit. Nananatili pa rin doon ang 11 bangkay hanggang ngayon. Dahil kapag nagpasya kang tumapak sa K2, lubos kang nahiwalay sa natitirang bahagi ng mundo. Hindi kayang lumipad ng helikopter lampas 20,000 talampakan. Kung di ka makababa, sa K2 ka natitira habang buhay. May mga katawan na natagpuan na perpektong napreserba, suot pa rin ang kanilang gamit at damit na parang huminto ang oras at tumangging magsimula muli. Mula sa 45 anyos na amang nagsakripisyo ng buhay para sa anak hanggang sa mga umaakyat na tumingin sa kanilang leader at nagpasya ng kapalaran niya. Ito ang mga kwento ng 23 umaakyat na pinanatiling nagyayelo ng K2 maligayang pagdating sa extreme. Si Muhammad Ali Satpara mula Pakistan ay nag-umpisang porter nung nasa 20 siya. Inakyat niya ang tagumpay mula sa pagbubuhat ng bag ng ibang tao na mas mababa pa sa $12 kada araw hanggang sa maging pinakakilalang mountaineer sa Pakistan. Pagsapit ng 2020, nakyat na niya ang 8 sa 14 na bundok sa mundo na higit sa 26,000 talampakan, kabilang ang Lhotse, ang kilalang mahirap na Makalu at ang matagumpay na K2 mismo, noong tag-init ng 2018. Gayunpaman, hindi pa rin siya nailigtas nito mula sa pagkawala sa K2 noong 2021 sa mga pangyayaring, sa totoo lang, parang eksena sa isang horror na pelikula. Ang kadalawa ay hindi pa napiat sa taglamig kahit minsan sa mahigit 70 taon ng pagtatangka. Lahat ng iba pang tuktok na may taas na 26,000 talampakan sa mundo ay napagtagumpayan na rin sa taglamig. Ang kadalawa lang ang hindi pa. Ang bundok na may taas na 28,251 talampakan ay nasa Karakoram Range at lumilika ito ng napakatinding panahon nang taglamig dito ay nagpapakitang parang madali lang ang Everest. Pinag-uusapan natin ang temperaturang mas mababa sa 60 degree Fahrenheit hangin na lampas, 120 milya oras at halos imposibleng makahanap ng oras para umakyat sa tuktok. Para sa mga baliw at masiding umaakyat ng bundok, ang K2 ay parang ipinagbabawal na prutas. Maraming magagaling na umaakyat mula sa iba't ibang henerasyon ang sumubok abutin ang tuktok ng K2 tuwing taglamig ngunit nabigo. Hanggang noong Enero 16, 2021 isang Nepali na grupo ang nakagawa nito. Nakuha nila ang unang tagumpay na abutin ang tuktok ng K2 sa taglamig. Siyempre, nadismaya si Muhammad pero sa isang banda ay naengganyo rin siya. Tinatawag ng mga Pakistani na bundok nila ang K2 kaya't ang unang Pakistani na nakaakyat dito sa taglamig, isang lalaking dating porter mula sa baryo malapit sa Skardu, ay may kahulugang lampas sa anumang summit certificate. Matagal nang hinintay ng mundo ng pamumundok ang tagumpay ng mga Nepali mula dekada 80. At kung kaya ng mga Nepali, siguradong kaya rin niya. Dagdag hamon, susubukan niyang umakyat ng walang extra oxygen, kaya nagtungo ang grupo ni Muhammad sa bundok para sa kanilang pagsubok. Ang mga kasama niya ay sina John Snorri, 47 taong gulang mula sa Iceland, ang kauna-unang taga-Iceland na nakaakyat sa tuktok ng K2, at si Juan Pablo Moore, 33 taong gulang mula sa Chile, na siyang pinakamabilis na tao na nakaakyat sa Everest at Lhotse nang walang karagdagang oxygen. Kasama rin nila ang anak ni Muhammad na si Sajid na 21 taong gulang. Ang pag-akyat sa K2 tuwing taglamig, gaya ng ginagawa ng tatlo, ay nangangahulugang pagtatrabaho sa mga kondisyon na humihina ang katawan at hindi kayang mag-acclimatize. Kaya lang ito tiisin ng ilang sandali bago magsimulang pumalya ang mga sistemang nagpapanatili sa buhay ng tao. Bawat desisyon sa K2 ay desisyong buhay o kamatayan. Ang grupo, tulad ng iba sa bundok, ay umalis sa Kampo Tatlo sa taas na 24,000 talampakan noong gabi ng Pebrero 4. Naguunahan sila sa halos imposibleng ikling panahon ng magandang panahon habang patuloy na umaakyat sa gitna ng dilim at nagiyelong lamig. Lalong humirap ang akyat nang biglang lumitaw ang isang tunay na bangungot ilang oras pa lang mula na magsimula sila.
Sa dilim, nakita ng headlamp nila ang gilid ng napakalaking bitak na tumatawid sa tanging daan paakyat ng bundok, parang bukas na sugat sa yelo. Para sa iba pang umakyat ng bundok nung gabing yon, dito natapos ang kanilang paglalakbay. Tiningnan nila ang madilim na bangin at agad bumalik. Hindi ito sulit. Sina Mohammed, John, Juan at ang batang si Sajid ay gumawa ng ibang desisyon. Habang ang iba ay umurong sa ligtas na lugar, tumalon ang 4 na lalaki sa delikadong pagitan. Sa puntong ito, sila ay ganap ng nag-iisa. Patuloy silang umakyat hanggang marating ang lugar malapit sa bottleneck sa 27,000 talampakan kung saan nasira ang oxygen regulator ni Sajid at siya ay bumagsak sa sobrang pagod. Ang kanyang ama si Ali ay may dalang ekstrang tangke para sa pag-iingat, ngunit pumalya rin yon dahil may sira rin ang oxygen mask ni Sajid. Malinaw na hindi na niya kayang sumabay. Sinabi ni Muhammad sa anak niya na bumalik sa Camp 3, magpahinga at maghintay. Pagkatapos, pumihit siya at umakyat kasama sina John at Juan. Huling nakita silang buhay sa itaas ng bottleneck bandang 10:00 ng umaga noong Pebrero 5. Sa Camp 3 sa ibaba, maghapon naghintay si Sajid. Pinagmamasdan ang dalisdis kung may senyales ng pagbaba nila. Mahina na siya at may paparating na snow blizzard kaya bumaba siya sa base camp. Pagdating doon, humingi agad siya ng tulong at nagpadala agad ng saklolo. Naganap ang mga helikopter ng hukbong sandatahan ng Pakistan hanggang 20,000 talampakan sa mga sumunod na araw. Umiikot ang Air Force jet sa itaas na bahagi ng bundok. Wala silang natagpuan. Isa ito sa dahilan kung bakit delikado ang K2 hindi makalampas ang mga helikopter sa 20,000 talampakan kahit maganda ang panahon. Noong Pebrero 18, 2021 opisyal na idineklara ng mga otoridad na nawawala at pinaniniwala ang patay ng 3 lalaki. Ang mga operasyon ng pagsagip ay ngayon para na lang mabawi ang katawan. At makalipas ang 4 na buwan, noong Hulyo 26, 2021, isang team ng mga Sherpa nagkakabit ng mga lubid sa itaas ng Camp 4 ang nakakita sa mga katawan ni na Muhammad, John at Juan malapit sa bottleneck. Si Muhammad ay 980 talampakan sa ibaba ng tuktok, nakakabit sa fixed rope gamit ang figure 8 descender, habang mas mataas si John sa linya. Sa pag-akyat ng K2, gumagamit ka ng Jumar na mechanical na clamp. Figure 8 descender lang, ginagamit sa rappelling pababa. Ang makita si Muhammad na handa nang bumaba ay ibig sabihin hindi sila namatay sa lamig paakyat, pababa na sila noon. At dahil sa taas ng bundok na kinaroroonan nila, malakas ang pahiwatig na talagang nagawa nila ito. Naabot nila ang tuktok, nagawa ang imposible at namatay habang bumababa pabalik. Pero hindi natin tiyak na malalaman dahil nagkalat sila sa death zone. Natagpuan si Muhammad Siam na 184 na talampakan sa itaas ng bottleneck. Isa pang 328 talampakan mula ron, naroon si John Snorri nakasabit sa isang sirang angkor. Si Juan Pablo Mor ang pinakamababa, malapit sa dapat sanay pwesto ng Camp 4, nakakulubot at niyuyugyog ang sarili na parang sanggol para makatulog. Nauna siyang bumaba, huminto para maghintay at namatay sa lamig. Umakyat si Sajid sa bundok papunta sa ama niya. Kasama ang grupo, maingat niyang ibinaba ang nagyelong katawan ng ama sa nyebe malapit sa Camp 4. At doon, nakatayo sa isang matarek na gilid na may buong bangin ng K2 sa ibaba niya, isinagawa ng anak ang mga Islamikong ritual ng libing at sa wakas ay inilibing ang kanyang ama. Pagkatapos, umakyat siya kay John at natagpuan ng mga investigador ang matagal na nilang hinihintay, isang GoPro camera na nakabaon sa damit ni John. Ipapakita kaya nito ang tuktok? Mapapatunayan ba nito na kaya umakyat si Muhammad ay dahil sa ginawa niya? Napigil ang hininga ng lahat dahil kahit ilang segundong video mula sa kamerang yon ay pwedeng baguhin ng kasaysayan. Mapapatunayan nito na naakyat nila ang K2 sa gitna ng taglamig bago sila tuluyang kinuha ng bundok. Ngunit ang K2 ay kasing lupit ng lamig nito. Ang matinding lamig sa death zone ay tuluyang puminsala sa baterya ng kamera. Kaya nang tuluyang nakuha at sinuri ang GoPro, isang sira at nag-iisang frame lang ang nakuha at ang petsa sa timestamp ay nagpapakita ng isang random na taon mula sa nakaraan. Wala na itong silbi. Nasira na egg na mga kuha at katotohanan tungkol sa huling oras nila kaya maaaring hindi na natin malaman kung nasa tuktok pa sila bago namatay. Naitago ng bundok ang lihim. Habang si Sajid ang nagbigay kina Muhammad at Juan ng huling hantungan sa Camp 4, iba naman ang naging wakas ng paglalakbay ni John Snorri.
Lumipad ang pamilya niya mula Iceland papuntang Pakistan noong 2022 at nasaksihan ang bigong tangkang pagbawi sa kanya. Hanggang sa matanggap nilang andoon pa rin ang kanyang katawan. Doon siya natagpuan ni Sajid, nakakabit pa rin sa fixed rope sa itaas ng bottleneck sa taas na 27,600 talampakan. Maaring kakaiba, pero ang pagsubok kunin ang katawan mula sa death zone ay kasing delikado ng pag-akyat mismo. Sa taas na 27,600 talampakan kung saan sobrang nipis ng hangin, ang isang nagyelong katawan ng tao ay nagiging matigas na blok ng yelo na tumitimbang na higit sa 200 libra. Ang pagbaba sa halos tuwid at madulas na pader ng yelo ay nangangailangan ng maliit na grupo ng umaakyat na bawat isa ay nalalagay sa panganib sa bawat hakbang. Hindi naapektuhan ng yelo ang pamana ni Muhammad. Pinanggalanan ng Pakistan sa kanya ang mga pader ng akyatan, parke at institusyon ng adventure sports. Ngunit hindi unang beses noong taglamig ng 2021 na nabilanggo ng K2 ang mga umaakyat sa tuktok nito. Para maintindihan ang tunay at hindi matakasan na hilakbot na mabagsik na bundok, kailangan nating balikan ang panahon na unang nagpakita sa mundo kung ano talaga ang kayang gawin ng bundok na ito. Agosto 1986 o gaya ng tawag dito ng mundo ng mga umaakyat ng bundok, ang itim na tag-init. Bago ang taong iyon, iilan lang ang matagumpay na nakaakyat sa K2 at mas kaunti pa ang naganap na malalaking trahedya rito. Pero iba ang 1986 ang base camp ay puno ng hindi pa nararanas ang dami ng mga ekspedisyon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isa itong mapanganib na timpla ng malalaking ego, matinding ambisyon at pambansang pagmamalaki. Sa gitna ng matinding kompetisyon, naroon ang dalawang kahangahangang British na umaakyat, bawat isa ay hinahabol ang sariling bahagi ng kasaysayan. Si Alan Rouse, 34 ay isang British na umaakyat na mahilig sa panganib. Hindi siya mapakali, ambisyoso at palaging naghahanap ng mas mahirap na ruta. Habang ang iba ay umaakyat sa Himalayas gamit ang malalaking grupo, fixed rope at bottled oxygen, si Alan ay nagsusulong ng alpine style na pag-akyat. Lalapit siya sa matataas at delikadong tuktok tulad ng Janu o Nuptse, kasama lang ang isang kasama, isang lubid at backpack ng pagkain, inaakyat ang mga ito ng mabilis hanggat kaya. Walang oxygen, fixed rope o backup, isang maling ihip ng hangin o maliit na pagkadulas ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ginawa niya ito dahil para sa kanya, ang pag-akyat ay hindi lang sport kundi misyon niya sa buhay. Ang panganib sa mga lugar na maaring pumatay kapag nagkamali ay nagdulot sa kanya ng matinding focus. Pagsapit ng kalagitnaan ng 1,900 at balumpong walang ibang lugar na katulad ng K2 sa pagbibigay ng ganoong pakiramdam. Si Alan ay sumubok na noon nung 1,983 at nabigo. Hindi na siya aalis na walang napapalamuli. Plano sa nang akyatin ni Alan ang K2 sa mahirap na hilagang kanlurang gulod, ngunit ang K2 ay madalas sumira ng kahit pinakamagandang plano. Pagkatapos ng linggong pakikipaglaban sa bagyo, pagguho ng niebe at matinding pagod, nagkawatak-watak ang orihinal niyang grupo. Karamihan sa kanila ay nagpasya na mag-empake at umuwi, pero tumanggi si Alan na sumuko, nagpasya siyang gumalik. May buntis siyang kasintahan sa Inglaterra, kaya't ito na siguro ang huli niyang mapanganib na pag-akyat bago mamuhay ng tahimik. Kaya, dala nga mapanganib na halo ng ambisyon at desperasyon, gumawa siya ng isang kapalarang desisyon. Iniwan niya ang orihinal niyang ruta at sumama sa ekspedisyon ni Julie Tallis, isang grupo ng mga umaakyat mula Austria at Poland. Si Julie, 47 anyos na inang may 2 anak, ay eksperto sa paggamit ng kamera mula Inglaterra. Narito siya para maging unang babaeng Briton na makaakyat sa tuktok ng K2. Seryoso ang layunin dahil nung panahong iyon, may ipinagmamalaki na, ngunit di pa kumpletong kasaysayan ang mga Briton sa pag-akyat sa Himalaya. Oo, si Edmund Hillary ay kilalang nagdala ng ekspedisyong Briton sa tuktok ng Everest noong 1953, pero sa panahong iyon, wala pang Briton na umakyat sa tuktok ng kadalawa. Balak din na Alan at Julie na baguhin iyon. Plano nilang akyatin ang K2 gamit ang karaniwang Abruzzi na ruta. Noong panahong iyon, ang magkakahiwalay na ekspedisyon ay naging koponan ng 7, nagtutulungan para marating ang iisang tuktok sa parehong ruta. Pagsapit ng unang bahagi ng Agosto, sabay-sabay na nakarating ang 7 umaakyat sa Camp 4 sa taas na 26,000 talampakan ang huling pahingahan bago ang tuktok. Sa umaga ng ika-4 na Agosto si Alan, na walang gabay o kasama, ay sumubok marating ang tuktok.
Siya lang ang nagbukas ng daan sa malalim na nyebe sa halos buong pag-akyat kahit na nahabol siya ng 2 Austrian. Magkasabay silang nakarating sa tuktok bandang 4:00 ng hapon. Malamang, naglaan si Alan ng 1 minuto para namnamin ang karanasan. Nagawa niya ito. Siya ang unang Ingles na nakaakyat sa K2. Pero sa mabagsik na bundok, ang tagumpay ay isang ilusyon. Ang pag-abot sa tuktok ay sandaling pinakamapanganib dahil ngayon kailangan mo nang bumaba. Mabilis na bumaba sina Alan at iba pa. Alam nilang kailangan nilang bumaba agad habang maliwanag pa ang araw, pero mga 500 talampakan mula sa tuktok, nakita nila na may 2 tao pa rin sa kabila ng papalubog na araw na patuloy na umaakyat. Sina Julie at Kurt Diemberger, isang Austrian climber yon. Sinubukan ni na Alan at ng mga Austrian na kumbinsihin silang bumalik. Binalaan ng 2 na huli na para ligtas na umabot sa tuktok. Ngunit dahil malapit na sina Julian at Kurt, tumanggi silang bumalik. Nagpatuloy sina Alan at grupo pababa sa Camp 4 habang sina Julian at Kurt ay umakyat. Narating nila ang tuktok bandang 7:00 ng gabi. Nakapag-ukit din sila ng kasaysayan pero napasok din sila sa isang patibong. Nang gumaba na sila, sinalanta sila ng dilim at matinding pagod na tila binangga ng tren. At sa kung saan sa mataas na bahagi ng bundok habang sila'y bumababa, nadulas at nahulog si Julie. Dahil sa kanyang posisyon at pagkakatali kay Kurt, malubang napinsala si Julie sa aksidente kaya napilitan silang gawin ni Kurt ang hindi inaasahan. Ginugol nila ang buong gabi sa bukas na nyebe sa taas na mahigit 27,000 talampakan ng walang tent. Yun lang ang pagpipilian nila, manatili o magpatuloy sa pagbaba sa dilim, pagod at sugatan. Nakaligtas sila sa malamig na gabi at nakababa sa Camp 4 kinaumagahan kung saan nagkita ulit sila kina Alan at iba pang umaakyat. At hindi ito maaring nangyari ng mas maaga pa dahil sa mismong sandali ang lahat ng umaakyat ay nagtipon-tipon na sa loob ng kanilang marurupok na nylon na tent, isang napakalakas na bagyong tumagal ng ilang araw ang tuluyang lumamon sa Camp 4. Narito ang isang bagay tungkol sa matarik na dalisdis ng K2. Hindi tulad ng Everest na napapalibutan ng mga kalapit na tuktok na nagbibigay ng kaunting proteksyon, ang K2 ay mas nasa hilaga at mapanganib na nakahiwalay. Kapag may sistema ng panahon sa matataas na dalisdis, nagdadala ito ng nyebe at malakas na hangin na humahampas sa lahat ng bagay o taong gumagalaw. Para gawing mas matindi pa ang lahat, kapag ang isang napakalaking low pressure system ay bumangga sa bundok, ang presyon ng hangin ay bumabagsak ng sobrang bilis na nababawasan talaga ang dami ng oxygen na pwedeng malanghap sa hangin. Kaya lalong nagiging nakakasakal ang death zone. At dahil ang itaas na bahagi ng K2 ay parang matare na pyramid, wala kang makikitang malalapad at patag na plataporma para ligtas na makaligtas sa bagyo. Ang Camp 4 ay isa lang talagang delikadong gilid ng nyebe at yelo sa taas na 26,000 talampakan. Kadalasan, ginagawa itong mabilisang pahingahan bago bumaba para sa kaligtasan, ngunit dahil sa bagyo, naging parang kulungan ito sa taas. 6 na araw nagtagal ang bagyo, may hangin na mahigit 100 milya bawat oras at temperatura na umabot sa -40 degrees Fahrenheit. Alam mo na ang nangyayari sa katawan ng tao sa death zone. Ngayon, isipin mong naipit ka roon, hindi makagalaw ng ilang araw. Sa loob ng mga tent, naging malabo ang pagdaan ng oras. Naubos ang pagkain, mas malala pa, naubos din ang gas ng kalan nila. Walang gas, di nila matunaw ang nyebe para maging inuming tubig. Mabilis na dumapo ang matinding dehydration na lalo pang nagpapalala sa matinding epekto ng kakulangan sa oxygen. Dahan-dahan silang namamatay, nakakulong sa sleeping bag habang nakikinig sa hangin na tila sisira sa kanilang mga tent sa bundok. Wala silang magawa kundi maghintay. Noong gabi ng Agosto 7, nakuha ng taas ng lugar ang unang biktima, si Julie Tulis. Hindi na siya nakabawi mula sa pagkakahulog at ang mga araw na walang pagkain, tubig o sapat na oxygen ay masyadong mabigat para sa kanyang katawan. Pumanaw siya ng tahimik sa kanyang tent, katabi mismo ni Kurt. Patuloy na nagnangalit ang bagyo ng walang awa. Pagsapit ng umaga ng Agosto 10, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa bundok. Sa wakas, natapos na ang megastorm. Makitid at panandalian lang ang pagkakataon para makatakas at alam ng mga nakaligtas na kung hindi sila agad bumaba, walang makakaligtas sa kanila. Ngayon na o hindi na kailanman, pero para kay Alan, huli na ang pagbuti ng panahon.
Sinipsip na mga araw ng pagkakakulong na walang pagkain, tubig o oksiheno ang lahat ng lakas ni Alan na kilala sa katatagan. Husto pa ang ulirat niya pero matindi ang kanyang paghihirap, hindi na siya makatayo, hindi na siya makalakad. Kinailangan ng natitirang umakyat na magdesisyon ng mabigat. Isipin mong ikaw ay nasa tent na iyan sa mismong sandaling iyon. Ilang araw ka nang nagugutom, nauhaw at nahihirapan sa paghinga sa death zone. Kinakain ng katawan ang sariling kalamnan para mapanatili ang paggana ng mga organo. Binubuksan mo ang nagyelong zipper ng tent, kalabog ng yelong may frostbite ang mga daliri mo at tanaw ang malinaw na langit. Ang kaligtasan ay nasa libu-libong talampakang ibaba. Para marating ito, kailangan tingnan mo ang kaibigan mong nagbukas ng daan, gumawa ng kasaysayan, may buntis na asawang naghihintay at tanggapin ang katotohanang hindi siya makakababa kasama mo. Isipin mo ikaw si Alan Rouse ngayon. Malinaw ang kanyang isip habang tinitingnan niya ang mga kapwa umaakyat na kasama niyang naghirap, ang mga taong pinagsaluhan niya ng buhay at pinapanood silang tahimik na nagpapasya ng kanyang kapalaran. Wala silang pagpipilian at sakay buturan, alam din niya iyon. Walang naitalang pagtatalo o dramatikong talumpate nung umaga na iyon. Wala namang kailangan. Sa isa sa mga pinakamasakit na sandali sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok, nagpasya sina Kurt at ang iba pa na iligtas ang kanilang sarili at iwan si Alan sa kanyang tent kasama ang katawan ni Julie. Ngunit ang paglabas sa tent ay hindi ibig sabihin ligtas na sila sa K2 dahil hindi pa rin tapos ang bundok sa pagkuha ng kabayaran. 5 umaakyat ang umalis sa Kampo 4 ng umaga para magtangkang makaligtas. Sina Kurt Diemberger, Willy Bauer, 2 Austrian na umaakyat na sina Alfred Imetzer at Hannes Wieser at isang Polish na umaakyat na si Dobrosława Miodowicz Wolf. Habang bumaba sila sa matarik at nagyeyelong dalisdis, agad nilang naramdaman ang epekto ng isang linggong pagkakabalaho sa death zone. Pagkababa ng Camp 4, ilang daang talampakan mula sa mga tent na iniwan nila, bigla na lang gumagsak sina Alfred at Hannes. Ang kanilang mga katawan na pinahirapan ng matinding snow blindness at labis na pagkapagod ay tuluyang bumigay. Doon mismo sa nyebe sila namatay. Si Dobrosława ay nagpatuloy pa, pilit na bumaba ng ilang libong talampakan, ngunit siya rin ay halos wala ng lakas. Sa huli, bumagsak at namatay siya, nakakabit sa fixed rope sa pagitan ng Kampo 2 at 3 at natagpuan makalipas ang 1 taon. Sa 7 na natrap sa Kampo 4, sina Kurt Diemberger at Willy Bauer lang ang nakaligtas at nakababa ng buhay. Si Alan mismo ay pinaniniwala ang namatay noong Agosto 10, 1986 mag-isa sa tent sa taas na 26,760 talampakan. Iniwan niya ang kasintahan niyang si Debra Sweeney. 3 linggo matapos siyang pumanaw, nanganak si Debra ng anak nilang si Holly. Para sa mundo ng pag-akyat, si Alan Rouse ay isang alamat na tagapanguna na namuhay sa sukdulang panganib at ibinuwis ang kanyang buhay. Lumaki si Holly na hindi talaga nakilala ang kanyang ama. Alam lang niya ito bilang matalino at ambisyosong alamat na nagbukas ng daan sa Savage Mountain. Ang 5 bangkay ay nananatili sa lugar kung saan sila namatay sa death zone. Ang climbing season noong 1986 ay isa sa pinakamalala sa kasaysayan ng K2. Hindi tulad ng ibang bundok, ang nakakatakot dito ay kung gaano ito kakaraniwan at kalupit. Ang ibang bundok ay sumisikat dahil sa mga insidente tulad ng matitinding bagyo at pagbagsak ng serap na kumitil ng 12 tao sa isang umaga. Isang kakilakilabot na panahon na nagpapalihi sa mga bilog sa loob ng mga dekada. Hindi ganyan ang K2. Tingnan mo ang mga numero. Simula unang seryosong akyat sa K2 nung unang bahagi ng 11 na raan, mahigit 800 nang nakaabot sa tuktok nito. Sa parehong panahon, halos 100 nang namatay sa pag-akyat. Ibig sabihin, sa bawat 8 matagumpay na nakaabot sa tuktok, isang namatay sa pagtatangkang makarating doon. Ihambing mo yan sa Everest. Mahigit 11,000 beses nang naakyat ang Everest, mga 340 katao ang namatay doon. Yan ay death rate na mas mababa sa 1%. Ang K2 ay, ayon sa estadistika, 10 beses na mas nakamamatay kaysa sa pinakamataas na bundok sa mundo. Para maintindihan kung bakit mas nakamamatay ang K2, tingnan ang pagkakaiba sa paraan ng pagpatay ng 2 bundok na ito. Sa Everest, kadalasang sanhi ng pagkamatay ay pisyolohikal tulad ng altitude sickness, pagod o sobrang lamig.
Pinipilit nila ang kanilang sarili ng sobra, umuupo sa nyebe at hindi na muling nakakatayo. Kung malakas ka, handa at marunong magtipid ng lakas, mas malaki ang tsansa mong makontrol ang mga panganib. May kaunting ilusyon ng kontrol. Tinatanggal ng K2 ang lahat ng kontrol. Hindi inaasahang bagyo, pagguho ng nyebe at biglang pagbaba ng temperatura. Noong 2006, isang grupong Russian climbers ang nakaranas nito. Tinawag ang kanilang ekspedisyon na Kopunang Kuzbas. 9 silang miyembro at ipinangalan sa Serbian mining region na nag-sponsor sa kanila. Ang leader ng grupo ay si Yuri Udyashev, isang 51 taong gulang na veterano na nakaakyat na sa Dolgiri, Makalu, Lhotse at Everest. Pero hindi iniintindi ng K2 ang iyong karanasan. Matindi ang tag-init ng 2006 simula pa lang. Isang beses lang nakita ng grupo ang bundok sa unang 7 araw. Sa natitirang panahon, natatakpan ito ng mga bagyo. Nasira ng pagbagsak ng mga batong higit 40 libra ang mga tent nila sa kampuan. Umabot sa 90 milya bawat oras ang hangin sa 21,000 talampakan. Karamihan sa ibang ekspedisyon sa bundok noong taon ay nag-uwian na. Nanatili ang Kuzbas dahil kilala ang mga umaakyat sa bundok sa Russia sa tibay at kakayahang tiisin ng hirap sa kondisyong umatras ang ibang ekspedisyon. Kasama sa pangunahing grupo sina Arkady Kuvakin, ang coach ng koponan na si Alexander Foyt at Pyotr Kuznetsov. Sina Yuri, Alex at Pyotr ay may kabuang 12 matagumpay na pag-akyat sa mga bundok na 26,000 talampakan ng taas. Malinaw na hindi mga baguhan ang mga ito na sumuong sa higit sa kaya nila. Sila ang pinakamagagaling na mayroon ang Russia. Kung may sinuman na karapat-dapat na makarating sa tuktok na yon, sila yon. Kaya 2 umaakyat ang naiwan at sumama sa mga Ruso. Si Jacek Teller mula sa Poland, si Terence Benan mula sa Northern Ireland at ang ekspedisyon ng Kuzbas ang natirang grupo sa K2. At kung may mantatangkang abuti ng tuktok, ito ang grupong gagawa nun. Patuloy na nagpapalitan sina Yuri at iba pa na maliliit na grupo sa ruta, inaayos ang nasira ng bundok habang naghihintay ng pagkakataon umakyat sa tuktok na di dumarating. Sa kabila ng tapang nila, di sila pabaya. Nagtakda sila ng palugit na kung hindi gaganda ang kondisyon, pagsapit ng Agosto 13, uwi na sila. Ngunit noong umaga ng Agosto 13, na yun lang nila nasilayan ang malinaw na langit matapos ang ilang araw. Ito na ang chance nila. Sa wakas, maari na nilang subukang marating ang tuktok ng mabagsik na bundok na ito. Para sa pagsubok na ito, hinati ang grupo sa 3 pangkat para sa pag-akyat sa tuktok. 2 Ruso, sina Viktor Kolbachenko at Alexander Gaponov ang nanguna sa unahan. Sa likod nila sina Yuri, Alexander Foyt, Pyotr, Arkady, at ang ikatlong grupong sina Jacek Teller ng Poland at Terence Bannon ng Northern Ireland ay sumunod mula sa malayo. 1:00 ng hapon na noon. Ang 3 grupo ay nakarating na sa itaas na bahagi ng K2 sa isang bahagi na tinatawag na bottleneck sa taas na 27,000 at 400 talampakan ang huling at pinakamapanganib na antas bago ang tuktok. Makitid at halos patayang daanan ng bato, akyelo ang bahaging ito, pero hindi ang anggulo ang nakakatakot dito. Ang takot ay mula sa kung ano ang nakabitin sa itaas. Dahil sa tuktok ng bottleneck ay naroon ang malaking serak kasing di matatag ng Soviet na rocket sa araw ng paglulunsad. Dahil sa anyo ng bundok, hindi makakaiwas ang umakyat sa yelong bangin. Dadaan sila mismo sa ilalim nito. Ibig sabihin, sa ilang oras na puno ng kaba, lantad ang umaakyat sa hindi matatag at laging nabibiyak na istruktura na maaaring magbagsak ng tipak ng yelo na kasinlaki ng gusali ng walang babala at walang proteksyon. Ang bottleneck ay parang Russian roulette kasama ang bundok. Alam ng grupo ang panganib pero nagpatuloy sila. Patuloy silang gumagalaw sa kuluwar, magkalubid at alerto. Malalakas at tama ang kanilang ginagawa. At tanaw na nila ang tuktok. At pagkatapos, nangyari ito. Isang napakalaking blok ng nagyelong nyebe at yelo, 400 talampakan ang lapad at 260 talampakan ang haba ang humiwalay mula sa dalisdis sa itaas nila at bumagsak sa bottleneck ng buong bilis. Walang anumang babala, walang pagputok, walang ugong, wala talaga. Mataas sa itaas nila, ang lakas ng blok ang nagpasimula ng isang napakalaking bahagi ng yelo na naputol at bumitaw. Isang tahimik na pagguho ng nyebe ang bumalot pababa sa kuluwar.
Tinama nito ang kopo ng Ruso sa taas na 27,000 at 400 talampakan tinangay ang 4 na lalaki mula sa halos patayong pader. Sa loob lamang ng ilang segundo, sina Alexander, Yuri, Piotr at Arkady ay nahulog ng libu-libong talampakan pababa ng bundok. Dahil sa matinding bagsik ng pagkahulog at libu-libong toneladang yelo at nyebe na sumunod, tuluyan silang nabaon. Natuntong ang natitirang miyembro ng grupo ang mga labi ng avalanche hanggang 25,600 talampakan pababa. Mahigit 1 oras silang naghanap pero walang nakita o bakas ng 4 na lalaki sa bundok. Ni isa sa kanila ay hindi na-recover at walang nakakaalam kung nasaan sila. Pagkalipas ng 18 taon, taginit ng 2024, dumating ang Italia ng ekspedisyon sa K2 para gunitain ang ika-70 anibersaryo ng unang pag-akyat sa bundok. Habang naglalakad sa glacier, nakita ng litratista ng ekspedisyon na si Ricardo Salvatico ang inakala niyang lumang gamit na kalahating nakabaon sa yelo. Hindi pala gamit ito, kundi perpektong napreserbang bangkay na suot ang damit na may logo ng Basque, isang Russia na tatak ng gamit sa pag-akyat. Kinontak ni Ricardo si Jacek Teller, isang Polish na mountaineer na nakaligtas sa avalanche noong 2006 at nasaksihan ang pagkamatay ng 4 niyang kasama. Kumpirmado niyang tiyak na pareho sina Piotr at Arkady ay may gamit na may logo ng Basque. Dinala ang bangkay sa Gilkey Memorial na siyang batong monumento sa paanan ng K2 kung saan inaalala at binibigyan ng disenteng libing ang mga namatay sa bundok. Pero bago ilibing, kumuha muna ng DNA sample sa mismong lugar at lahat ng ebidensya ay nagtuturo na ang bangkay ay kay Arkady Kuvakin. Ang 3 lalaki ay nananatili pa rin sa yelo, naghihintay matagpuan. Walang pagtatalo na wala ang ekspedisyong Ruso sa kadalawa. Nilamon lang sila ng bundok, pero ang nangyari noong 2008 ay kabaligtaran noon. 11 ang namatay. Halos wala sa kanila ang itinira ng bundok at ang mga taong nakababa ng buhay ay ginugol ang mga taon sa pagsisiraan at pag-aaway tungkol sa kanilang nakita, ginawa at piniling hindi gawin. Nagsimula ito ng mainit na debat sa kasaysayan ng pag-akyat ng bundok dahil sa paraan ng paglalagay ng patibong. Pagsapit ng tag-init ng 2008, napakadelikado na ng tensyon sa kampo sa paanan ng K2. Mahigit 2 buwan, sunod-sunod na bagyo ang nagbayo sa bundok kaya walang nakasubok umakyat sa tuktok. Naipit ang mga umaakyat sa tent, nakatingin sa tuktok ng bundok habang nauubos ang gamit at lakas ng loob. Hindi lang panahon ang dahilan ng kaguluhan noong 2008, marami ring tao sa bundok. Maraming internasyonal na ekspedisyon mula sa iba't ibang bansa. Ang kadlawa ay hindi ginawa para sa maraming tao. Nagkakaproblema sa komunikasyon kapag maraming koponan na may iba't ibang wika ang nagtangkang magkaisa para sa summit push. Upang maiwasan ang kaguluhan, ang mga pangunahing leader ng ekspedisyon tulad din na Wilco van Droyen, ang Amerikanong leader na si Mike Ferris, at ang leader ng South Korea na si Kim Jae-soo ay nagdaos ng isang mahalagang pagpupulong sa base camp kung saan sila ay nagkasundo na pagsamahin ang kanilang mga resources. Mauna ang pinakamalalakas na Sherpa at Porter mula sa Korean at international teams para maglagay ng safety line sa bottleneck. Matibay ang plano, ngunit pag-alis nila mula Camp 4 sa kadiliman ng Agosto 1, tuluyang nagkagulo ang plano. Mahigpit ang utos sa advance team ng Porter at Sherpa na buhatin ang mabibigat na lubid patas ng bundok at siguraduhin ang kaligtasan ng bottleneck. Yung 80-degree na ilong kulwar na nabanggit natin kanina na isang maling hakbang lang ay siguradong kamatayan. Iyan lang ang tanging lugar kung saan hindi pwedeng walang lubid. Sa halip, dahil sa kalituhan sa dilim, nagkamali ng malaki ang advance team at nagsimulang maglagay ng mga lubid agad-agad sa itaas ng Camp 4 sa mga dalisdis na kayang-kaya namang akyatin ng mga bihasang climber kahit walang lubid. Pagdating ng advance team sa bottleneck, naubos na nila ang lahat ng lubid na kailangan sana nila ron. Pagsikat ng araw noong Agosto, 2008, dumating ang natitirang mga climber sa paanan ng bottleneck. Imbes na malinaw na daang, may mga lubid paakyat sa tuktok, nadat na nila ang advance team na nagmamadaling tinatanggal ang mga lubid sa ibabang bahagi ng bundok para dalhin sa itaas. 12 ng mga climber ang napilitang tumayo lang doon sa death zone sa taas na 27,000 talampakan direkta sa ilalim ng napakalaking nakabiting yelo o serak. Matagal silang naghintay sa lamig at mahangin. Mabilis humina at masira ang katawan nila. Nagsisimula ng magka-hypoxia. Bawat minutong paghihintay ay oras na hindi na nila magagamit sa pagbaba.
Nang sa wakas ay naayos na ang mga lubid at nagsimulang umakyat ang mga climber sa bottleneck hapon na noon. Sa Code 2 may di nakasulat na patakaran na dapat bumalik ng 2:00 ng hapon kahit gaano kalapit para siguradong makababa bago dumilim. Ang summit fever ay isang nakakabulad na sakit. Pagkatapos ng 2 buwang paghihintay at kitang-kita na nila ang tuktok, halos wala nang bumalik. Sina Jer McDonough, Wilco van Drunen, Marco Confortola, ang mga taga South Korea at ang mag-asawang Norwegian ay lahat nagpatuloy sa bottleneck at narating ang tuktok. Nakarating silang lahat sa tuktok mula 5:00 hanggang 7:30 ng gabi. Ipinagmalaki ni Jer ang pagtatanim ng bandila ng island. Siya ay isang napaka-popular at minamahal ng lahat sa base camp, kilala sa pagtugtog ng kanyang buron drum sa mga tent at pagpapataas ng moral kapag masama ang panahon. Umakyat siya para lang sa saya nito, umaasang magiging unang Irish na makarating sa tuktok ng K2. At nagawa niya ito, naghalikan sina Cecily Skog at Rolf Bae sa tuktok. Si Cecily mismo ay isang napakahusay na endurance athlete kaya't siya ang naging unang babae sa kasaysayan na tumawid sa Antarctica nang walang tulong. Ipinagdiwang ng mga Koreano ang kanilang pambansang tagumpay. Malaki ang kaibahan ng mga independenteng umaakyat sa South Korean expedition na kumilos parang militar. Lubos silang sinuportahan ng mga sponsor, nagdala ng maraming kagamitan at nasa ilalim ng matinding pambansang presyon na magtagumpay. Isang 61 anyos na Pranses na mamumundok, si Hugo de Barade. Siya ang pinakamatandang umakyat sa K2 noong season na yon. Nakatayo na siya sa tuktok ng Everest noong 2004 pero K2 ang kanyang obsesyon at ang kanyang ikatlong pagtatangka sa mabagsik na bundok ay siguradong naging mapalad. Nakagawa sila ng kasaysayan pero ilang oras na silang nahuhuli sa schedule, pagod na pagod at malapit nang bumaba sa pinakamapanganib na bahagi ng yelo sa mundo sa dilim. At kahit hindi pa nila alam, naihanda na ng bundok ang bitag. Para makabalik sa Campo 4, kailangan dumaan muli sa makipot na bahagi ang bawat umaakyat. Isipin mong tatahakin mo ang matarik na yelong daan habang hirap kang huminga dahil sa hypoxia matapos umakyat ng halos 20 oras sa dilim. Ang lifeline mo lang ay ang manipis na nylon na lubid na nilagay ng advance team kaninang umaga. Kapag kumapit ka doon, mabubuhay ka. Kung hindi, mamamatay ka. Sina Rolf at Cecily na mga Norwego ang unang umabot sa bottleneck sa pagbaba. Lampas 8:00 na ng gabi. Dahan-dahan at maingat nilang sinusundan ang mga nakapirming lubid sa dilim. Bahagyang nauna si Cecily, kasunod si Rolf na kanyang asawa. At bigla, walang babala, isang tunog na parang putok ng kanyon ang umalingaw sa buong bundok. Sa wakas, bumigay na ang serak. Isang malaking tipak ng yelong bangin ang bumitaw. Libu-libong toneladang yelo ang bumagsak pababa sa kulwar sa dilim. Direktang tinamaan nito si Rolf Bae. Tinangay siya pababa ng bundok at papunta sa bangin sa loob ng isang kisap mata, mismo sa harap ng kanyang asawa. Pero di lang si Rolf ang nadala ng avalanche. Ang bumagsak na yelo ay parang malaking guillotine at malinis nitong pinutol ang mga nakapirming lubid pangkaligtasan na buong umagang ikinabit ng advance team. Sa itaas ng bottleneck, halos 2 dosenang pagod at giniginaw na mga umaakyat ang ngayon ay tuluyang na stranded sa taas na mahigit 27,000 talampakan sa dilim, walang mga lubid, walang ligtas na daan pababa at ang death zone ay unti-unting kumukuha ng natitirang lakas nila. At ang tanging lifeline nila papunta sa kaligtasan ay nawala na. Sandali lang, lihis muna tayo. Buwan-buwan may kwentong di napupunta sa YouTube. Nasa Patreon ito kung nais mo, link sa ibaba. Saan na tayo? Matinding takot ang naramdaman. Sa dilim, nagpanik ang iba sa mga umaakyat. Nagmadali silang subukang mag-free climb pababa sa pinakamapanganib na bahagi ng yelo sa mundo. Nang walang nakikita, takot na baka patayin sila ng matinding lamig at kakulangan ng oxygen bago pa sumikat ang araw. Kasama sa kanila ang grupong umaakyat mula Timog Korea at ang sherpa nilang si Yumuk Baltay. Desperado nilang sinikap na hanapin ang daan pababa sa dilim na naging nakamamatay na pagkakamali. Sa gitna ng gulo at dilim, nadula sila. Gumulong sila pababa sa matarik na bahagi, ngunit sa halip na tuluyang mahulog mula sa bundok, marahas silang nasabit sa mga natitirang naputol na lubid. Naiwan silang nakabitin ng patiwarik at pahilis sa matarik na yelo, bugbog, duguan at walang pag-asang nakulong.
Mas mataas sa dalisdis na pagtanto ni na Wilco van Drunen, Marco Confortola at Jer McDonald na imposibleng gumaba habang madilim. Pinili na lang nilang matulog sa labas sa taas na 27,000 talampakan. Nagtipon-tipon sila sa niebe ng walang tent, sleeping bag o tubig, nang inginig ng matindi habang unti-unting inaalis ng death zone ang kanilang lakas. Sa isang himala, nakaligtas sila sa gabi. Ngunit nang sumikat na ang araw nung umaga ng Agosto 2, 2008 lumantad ang tunay na bangungot ng kanilang kalagayan. Habang sina Wilco, Marco at Jer ay nagsimulang bumaba ng desperado at walang tali sa liwanag ng umaga, natagpuan nila ang gusot-gusot na mga lubid sa bottleneck. Nakabitin doon, buhay pa pero mabilis na humihina ang mga naipit na South Korean na umaakyat. Dito, sa lilim ng nakamamatay na serak, nagtipon-tipon ang mga lalaki. Dito rin, 11 ang tuluyang mawawala ng buhay sa loob lamang ng ilang oras. At dito mismo, nabasag ang takbo ng mga pangyayari na nagbigay daan sa pinakamadilim at pinakamatinding pinagtatalunang misteryo sa kasaysayan ng K2. Depende sa kung sino ang tatanungin, nagkaiba ang ginawa o di ginawa ng tatlong lalaki. Sinabi ni Wilco van Royen na siya ang unang nakaabot sa mga Koreanong umaakyat at siya rin ay nasa panganib noon. Noong mga oras na yon, mabilis lumalala ang kanyang paningin at unti-unti siyang nabulag dahil sa snow blindness, bawat minuto ay nababawasan ang kanyang paningin. Huminto siya, tiningnan ang gusot ng mga lubid, ang mga sugatang umakyat na nakabitin doon at nag-isip. Nagpatuloy siya sa paglakad. Sinabi niya na hindi rin niya matutulungan ang mga iyon kahit sinubukan niya. Nakabalik siyang mag-isa sa Camp 4. Naabot din ni Marco ang mga Koreanong umaakyat. Huminto siya, sinubukan niyang tumulong ayon sa kwento niya. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang pagbaba at nakababa siya. Nanatili si Jer McDonald at sinikap niyang palayain ang mga Koreanong umaakyat mula sa mga lubid. Walang nakakaalam kung gaano siya katagal nagtrabaho, ano ang nagawa niya o ang estado ng isipan niya noon. Ito ang mga tanong na naghati sa komunidad ng mga mountaineer dahil ang huling pagbagsak ng serap ay nangyari habang naroon pa siya. Tinangay siya, ang mga Koreano at ang kanilang Sherpa na si Jumik Bote mula sa bundok sa isang iglap. Iyon ang sinabi ng isang lalaki. Ayon kay Marco, hindi bayani si Jer McDonald kundi pabigat. Ayon sa Italiano, ganito nangyari ang trahedya. Sabi niya, ilang oras silang nagpakapagod ni Jer sa bottleneck habang sinusubukang maituwid ang mga naipit na Koreanong umaakyat. Pero sa taas na 27,000 talampakan, para may orasan kang hinahabol. Ayon kay Marco, ang matinding taas at pagod ay tuluyang sumira sa pag-iisip ni Jer. Ipinakita ni Marco ang sarili bilang matinong survivor na marunong umatras, habang sinasabi niyang naging pabigat si Jer dahil sa deliryo, pagkawala sa realidad at paggala-gala paakyat sa dalisdis hanggang sa ikamatay niya. Nasa Europa na siya at nagbibigay ng mga panayam bago pa man makababa ng bundok ang iba. Sumunod si Wilco van Royen, isa pang survivor, ay humarap sa kamera at nagpalala pa ng sitwasyon. Nilapitan niya ang internasyonal na media at inakusahan ng ibang ekspedisyon ng duwag. Inilarawan niya ang kultura dun sa itaas bilang kanya-kanya na lang ang labanan. Ayon sa kanya, kulang sa paghahanda at maling paglalagay ng lubid ang sanhi ng pagkamatay ng ilan. Kung naging koordinado ang pagtugon, sana may naligtas pa. Nagparatang siya sa lahat ng panig na kinatuwaan ng pandaigdigang media. Ang kwento ng 11 namatay na umaakyat ay nauwi sa usapan kung sino ang nang-iwan kanino at nagbatuhan ng akusasyon ang mga nakaligtas sa loob ng ilang linggo. Ngunit may isang tao sa bundok na yon na pinakamaraming nailigtas nung araw na yon, may dala siyang mga litrato at ebidensya. Ang pangalan niya ay Sherpa Pemba Jaltse. Siya ang pangunahing Sherpa ng Noreth Expedition, kaparehong grupo ni na Jer McDonald. Naabot niya ang tuktok ng K2 kasama si Jer noong Agosto 1. Nakarating siya sa Camp 4 noong gabing yon. Kinabukasan, Agosto 2, habang critical pa rin ang kalagayan ni Marco sa bundok, umakyat muli si Pemba. Nakita niya si Marco na halos walang malay sa bottleneck. Binigyan niya ng oxygen at ginabayan si Marco pabalik sa Camp 4. Ngunit biglang tinamaan silang dalawa ng isa pang avalanche mula sa itaas. Dumula si Marco at mahigpit siyang hinawakan ni Pemba sa leeg mula sa likod. Direktang inamin ito ni Marco kalaunan. Iniligtas ni Pemba ang buhay ko.
Ang lalaking nagligtas kay Marco ay naglalakad palabas ng Karakoram habang si Marco ay nagbibigay ng panayam sa Europa. Nang makapagsalita si Pemba Sherpa, may bagay siyang wala kay Marco. May mga litrato siya. Sa pagsagip, kumuha si Pemba ng high-resolution na litrato ng bottleneck. Sa unang tingin, agad winasak ng digital timestamp sa mga file ang timeline ng mga pangyayari ni Marco. Ang totoong sikreto ay nasa likuran. Nang i-zoom in ng investigador, ang malalawak na kuha ni Pemba, natukoy nila ang lokasyon ng mga umaakyat. Pinatunayan ng mga pixel na hindi nabaliw si Jer McDonald. Hindi siya basta gumala, paakyat ng dalisdis ng walang direksyon. Napatunayan ng ebidensya na sinadya at sistematikong nagsikap si Jer McDonald na palayain ng mga Koreanong umaakyat at nagtagumpay siya. Hindi totoong nangyari ang bersyon na ikinalat ni Marco sa pandaigdigang media. Si Pemba ay tuluyang tinanggal sa kwento bago pa man siya makauwi at sa halip isang kasinungalingan ang namayanay. Tumanggi ang pamilya ni Jer na palampasin ito. Lumipad sila sa Pakistan at nakipagkita sa mga nakaligtas. Taon nilang inipon ang salaysay, kinumpara ang ebidensya at itinulak ang kumpletong rekonstruksyon ng mga nangyari sa bundok na yon. Nakipagtulungan sila sa dokumentaristang si Nick Ryan na ang pelikula niyang The Summit noong 2013 ay naglatag ng buong timeline, hayagan para sa sinumang gustong makita ito. Simple lang ang itinatag ng pelikula at ebidensya ni Pemba na palaya ni Gerard McDonald ang mga naipit na Koreano bago siya namatay. Buong alam niya ang kapalit ng pananatili sa taas na 27,000 talampakan nang magdesisyon siya at pinanindigan niya yon hanggang dulo. Hindi na nakuha ang katawan ni Jer McDonald mula sa kay dalawa. Siya ay ginugunita sa Gilkey Memorial sa paanan ng bundok. Kadalawa ang kumuha ng 11 buhay sa loob ng 2 araw. Halos wala itong iniwang buhay sa kanila. Para malaman ang totoong nangyari sa bundok noon, panurin ang video na ito.